Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata, kaya nararapat lang na sila ay aking pagpapaslangin at wasakin ang kanilang buong lahi. Sa palagay ko, ang mga nilalang na ito ay bago lang sa aking paningin. Nakakatiyak ako na hindi pa ganong katagal ang mga ito sa mundo na ating ginagalawan. Kaya bago pa gumawa ulit ng karumal-dumal na gawain ang mga nilalang na ito ay kailangan ng tapusin ang buong lahi nila. At tingin ko ay may namumuno din sa mga nilalang na iyon. Ang kanilang pinuno ang aking uunahin na paslangin. Sabi ni Lynn sa seryosong tono at may galit sa kanyang puso. Nang marinig ito ni Sophie, lihim itong napangisi at ito ay nagsalita sa nagkukunwari na tono at sinabi, "Ate Lynn, wala din akong idea kung bakit nagawa sa atin ng mga nilalang na iyan ang pagsalakay. At pumas lang ng napakadaming mga kasundaluhan. Kahit ako ay naguguluhan kung bakit basta-basta na lang din sumalakay sa ating lahing elf at sa mismong imperyo pa natin ang mga ito. At palaisipan pa sa amin nila Master Ken kung bakit nga parang may lubos na galit na nararamdaman ang mga nilalang na ito sa ating lahing elf. Subalit may mga dahilan na naiisip sila Master Ken kung bakit nagkaroon nga ng galit ang mga nilalang na ito sa ating lahing elf. At isa pa Ate Lynn. Sila Master Ken at Lola Loss ang makakapagsabi kung saan nagmula ang mga nilalang na ito. Hindi ko masabi kung saan nagmula ang mga nilalang na ito sapagkat kahit ako ay hindi ko pa nakikita ang mga nilalang na tulad nila. Ang mga tanong mo sa akin ay tanging sila Master Ken lang ang makakasagot. Sabi ni Sophie kay Lynn sa nagkukunwaring tono. At ito ay napabulong sa kanyang sarili at sinabi, "Napakatapang talaga ng babaeng elf na ito at masyadong mapusok. Ngayon ay nais niyang wasakin ang mga nilalang na ito na nagmula sa lahi ng barbarian. Akala niya ba ganun lang kadali na mawasak ang lahi ng barbarian?" Nakakatawa talaga ang babaeng ito, puro galit na lang ang kanyang inuuna at hindi gumagamit ng utak. May talino naman ang babaeng ito na anak ni Ken. Ngunit dahil sa kanyang pag-uugali ay hindi niya nagagamit ang kanyang katalinuhan. Nagiging bobo ang babae na ito dahil sa kanyang pag-uugali na madaling magalit. Medyo pabor din sa akin ang pag-uugali ng babaeng ito. Dahil sa hindi siya nakakapag-isip ng tama sa oras na makakaramdam ito ng galit sa kanyang puso. Kaya madali na lang sa akin na matalo ang babaeng ito sa oras na kami ay muling maglaban. Sasamantalahin ko ang ganyan pag-uugali niya upang matalo ko siya. At sa oras na maglaban ulit kami titiyakin ko na mapapaslang ko ang prinsesa ng mga elf na si Lynn." Bulong ni Sophie sa kanyang sarili. At samantala si Lynn ay nagsalita muli nang marinig niya ang mga sinabi ni Sophie sa kanya kanina. At si Lynn ay nagsabi, "Sophie, kung ganun kailangan ko na makausap ang aking ama, tayo ng tumungo sa kanila ngayon. Nais ko na din may akap ang aking ama dahil sa mga nangyari sa ating lahing elf ay lubos itong nakakaramdam ng lungkot at pagkadismaya. Dagdag mo pa ang aking pagkawala. Kaya alam ko ang aking ama ngayon ay lubos na nakakaramdam ng pagkalungkot. Kaya Sophie, halika na sa kanila," sabi ni Lynn sa seryosong tono. Nang marinig ito ni Sophie, ito ay nagsalita at sinabi, "Ate Lynn, kung maaari lang ay hindi na ako sasama sa iyo na tumungo kila Master Ken. Ako ay maglalakad-lakad muna sa ating imperyo. At para makasigurado din tayo na wala ng mga nilalang na nabubuhay na sumalakay sa ating lahing elf.
Kailangan ay matiyak natin na ang mga nilalang na gumawa ng ganitong pagsalakay sa ating lahing elf ay wala na dito sa loob ng imperyo o wala nang natitira pa sa kanila na buhay na nandito ngayon. Sabi ni Sophie sa seryosong tono. Nang marinig ito ni Lin, ito ay nagsalita at sinabi, "Kung ganon Sophie, sige ako na lang mag-isa na tutungo kila ama. At Sophie, kung may makita kang mga nilalang na tulad ng mga ito na nandito pa sa loob ng imperyo, wag kang gagawa ng ikakapahamak mo. Wag ka gumawa ng desisyon na mag-isa. Maaari na tumungo ka sa amin para tayo ang papaslang sa mga iyon. Wag kang lulusab na mag-isa kung sakali nga may mga nilalang na panatulad ng mga iyan na naiwan sa ating imperyo." Maliwanag ba? Sabi ni Lin sa seryosong tono. Nang marinig ito ni Sophie, ito ay medyo napasimangot ngunit ito ay hindi nagpaalata. At si Sophie ay nagsalita at sinabi, "Oo naman Ate Lin. Ako ay agad na tutungo sa inyo kung may makita ako na mga buhay pa na mga nilalang na tulad ng mga ito." Sige na Ate Lin, tumungo ka na sa kanila at ako ay maglilibot muna sa ating imperyo. Sabi ni Sophie. Nang marinig ito ni Lin, ito ay nagsalita at sinabi, "Sige na Sophie, maiwan na muna kita. At ang lahat ng aking sinabi ay wag mo kalimutan. Mag-iingat ka Sophie," sabi ni Lin sa seryosong tono. At ito ay naglakad na papalayo kay Sophie patungo kung nasaan ngayon sila Master Ken, General Oliver at Matandang Loss. Nang naglakad na si Lin, si Sophie ay nananatili pa ring nakatayo habang pinagmamasdan ang figure ni Lin na naglalakad. At si Sophie ay nagsalita ng sobrang hina at sinabi, "Ang babae na ito ay tingin parent sa akin ay parang isang bata. Kung makautos siya sa aking mga dapat gawin ay akala mo ay isa itong pinuno. Ang iyong katayuan sa lahi ng elf at aking katayuan ay magkatulad lang din. Ikaw ay isang prinsesa ng mga normal na elf. Samantala ako ay isa din prinsesa ng mga mangkukulam na elf. Subalit, malapit na ang araw na ako ay magiging reyna na ng mga mangkukulam na elf. Tulad ng napagkasunduan namin ni Ken, ang hari ng mga normal na elf. Tignan na lang natin Lin. Sa oras na ako ay maging reyna na, ang ating katayuan ay sobra ng napakalaki ng agwat. Magagawa mo pa kaya ako na pagsalitaan ng ganyan? At tuturing mo parent kaya ako na isang bata? Sa oras na maging reyna ako, paparamdam ko sa iyo na magkaiba tayo ng katayuan sa ating lahing elf. Na ako ay isang reyna na dapat mong galangin sa oras na makita mo ako. Tignan na lang natin kung ano ang mararamdaman mo. Na ang batang tinuturing mo ay biglang naging isang reyna na dapat mo bigyan ng lubusang respeto. Sabi ni Sophie sa mahinang tono. At si Sophie ay nagpatuloy sa pagsisalita at sinabi, "At ang yabang mo kanina sa mga sinabi mo na wawasakin mo ang mga nilalang na sumalakay sa atin. Makakapagyabang ka pa kaya kung malaman mo ang mga nilalang na wawasakin mo. Ay hindi basta-basta at ang mga ito ay nagmula sa lahi ng barbarian. Tignan ko kung hindi ka makaramdam ng takot kapag nalaman mo ito. At pinapangako ko sa aking sarili, kapag naging reyna na ako ng lahi naming mangkukulam, gagawin ko lahat upang mas kilalanin ang mga mangkukulam na elf kaysa sa mga normal na elf. At ang tanging kakatakutan sa mundo na ito ay walang iba kundi ang lahi ng mga mangkukulam. At kayong mga normal na mga elf ay talagang babaliwalain na namin. At ituturing na din kayo naming mga kaaway." Sabi ni Sophie sa mahinang tono, habang pinagmamasdan si Lin. At maya-maya si Lin ay napahinto sa paglalakad at naramdaman niya ang tingin sa kanya ni Sophie. At si Lin ay muling lumingon kay Sophie at sinabi sa malakas na tono, "Sophie, akala ko ay maglalakad-lakad ka na, bakit nakatigil ka pa dyan?" Sigaw ni Lin. Nang marinig ito ni Sophie, ito ay bumalik sa ulirat at nagpanggap na nakangiti at sinabi, "Oo Ate Lin. Tinitiyak ko lang naligtas ka habang naglalakad." Sigaw ni Sophie. Nang marinig ito ni Lin, ito ay ngumiti at sinabi, "Hindi mo na kailangan paantayin na makalayo ako at huwag kang mag-alala. Walang ibang makakasakit sa akin." Sabi ni Lin at ito ay tumalikod na ulit kay Sophie at nagpatuloy sa paglalakad. At si Sophie ay ngumisi at sinabi, "Tignan na lang natin kung ano ang mangyayari sa lahi niyong mga normal na elf sa oras na ako ay maging reyna na." Sabi ni Sophie sa kanyang sarili at ito ay naglalakad na patungo sa libingan ng mga sinaunang reyna at hari ng lahi ng mga elf. Samantala sila Master Ken, General Oliver at Matandang Loss ay nag-uusap parent sa mga oras na ito.
At si matandang Los ay nagsalita at sinabi, Ken, hindi ko na ba mababago ang iyong pag-iisip? Madaming nalagas sa ating mga kasundaluhan sa nangyari paglusob ng mga barbarian sa ating imperyo. Kung ang lahi natin elf ay gagawa ng isang pagsalakay sa lahi ng mga barbarian, hindi kaya parang nilagay na natin sa kapahamakan ang buo natin lahing elf. Alam ko na kahit na mas mapalakas pa natin ang mga spiritual na tinataglay ng ating mga kasundaluhan. At napahusay pa nila ang kanilang mga kahusayan sa pakikipaglaban. Tingin ko hindi pa iyon sapat upang matalo natin ang lahi ng barbarian. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!